Magandang araw po muli mga minamahal kong kababayan. Ako po pala si Chris Akin ng General Cavite. Isa po akong stroke patient. Bumabati po sa inyo na isang mapagpalang araw. Napakaganda po ng panahon. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Ako nga po pala ulit ay isang stroke patient at tulad niyo. Kayo po ay stroke patient din. Alam niyo ba ba't ko naisipan gumawa ng mga short video? Kasi po, nung ako po ay lumabas sa hospital, simula po nung ako na-stroke. Siyempre, pag galing ng hospital, pauwi sa bahay, higa lang po ako sa kama. Mainip po ako. Wala naman akong pagkausap kasi nga, hirap kumilos, hirap din umupo, tumayo, wala makakausap. Siyempre ang asawa ko naman may mga ginagawa rin sa bahay na hindi naman pwedeng ako lang lagi ang haharapin. Kaya, yun, naisipan ko, ba't hindi ako gumawa ng mga ganito, mga reels, kaysa magmukok ako ng magmukmok sa isang sulok. Ayun, nagpopo ako. At yun, naisipan ko gumawa ng mga short video para rin po magkaroon ako ng mga kaibigan kahit sa cellphone lang na katulad nyo kung kayo po ay stroke din. Like, share, and subscribe nyo po ako sa aking munting channel. At mag-comment na rin po kayo sa comment box sa ibaba para po makapagkwentuhan tayo. Kung bago lang po kayong napadpad sa aking munting channel, paki-like, share, and subscribe na rin po para po magkatulungan po tayo. Ginagawa ko po ito para kahit paano mabawasan ang lungkot dahil nararamdaman ng mga stroke patient na katulad natin at paano lumakas sa loob nila na lumaban sa karamdaman. Sapagkat may mga nagmamahal pa sa ating pamilya na umaasa na isang araw tayo gagaling uli. Gaya ko po. Alam kong batid ng Panginoon kung anong adikain ko. Ang layunin ko ay ang gumaling at makabalik sa pagtatrabaho. At makabawi ako sa pamilya ko sa mga nagkakakong pagkukulang. Siyempre po, di naman natin may alis na nagkakasara tayo eh. Maliit o malaki na hanggawa tayo. Sinadya o hindi sinasadya sa isip at salita o sa gawa. Nagawa natin yan. Kaya siguro tayo na parusahan ng ganito. Paalala ito ng Panginoon Diyos na tayo ay dapat nang mag-isip at isurrender natin ang sarili natin sa Kanya. Para rin po sa atin to. Kasi nung mga time na malakas tayo, puro kalayawan, inabuso ang sarili, ang katawan. Hindi binigyan ng importansya. Ako, amanin ko, nababayaan ko ang sarili ko. Puro trabaho. Doon, pagkakagaling sa trabaho, pag uwi ng bahay, napapasyat pa ng kaunti. Di may iwasan, siyempre sabi nila pang hagod daw ng pagod. Yung pala, hago rin yung katawan ko ng pagmamanhid ng stroke. Ayan, nangyari na nga ito sa akin. So, di po ako nawala ng pag-asa kasi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga siguro niya ako binuhay para makapagsisi ako sa mga mali ko na gawa. Para may tama ko yung mga mali ko na gawa. Ito na siguro yung tamang pagkakataon. Kaya sa inyo po, mga kababayan ko, kung kayo po ay stroke din o anumang karamdaman na meron kayo, ito na yung tamang pagkakataon para magbalik natin ang sarili natin sa Kanya, isuko natin. Dahil sa lahat po ng pagkakataon sila ang ating magiging sandalan, ang kapanatagan ng ating loob at kapahingahan. Kaya po ako gumawa ng mga short video para po kahit paano makatulong ako sa mga katulad natin, makabawas ang inip ng lungkot. Ako po, kahit stroke na ganito, gumagawa ko ng paraan para sa sarili ko. Hindi po ako nagpapabaya. Panoorin niyo po yung mga na-upload kong short videos. Ang dami ko na pong na-upload na short videos. Kung ano na nga po nagawa ko eh. Para lang makapag-recover. Nag-self-therapy ako kasi may mission pa ako eh. Kaya nga hindi pa ako kinuha ng Panginoon. Siguro may dapat pa akong baguhin. May gusto pa siya mabago sa akin. Kaya ganun. Aware naman po ako sa bagay na lahat naman tayo doon ang punta eh. Pero mas maganda yung handa tayo. Ihanda natin ang sarili natin. Ako siguro hindi pa ako handa kaya ganun eh. Kaya hinahanda ko ang sarili ko. Just in case, tumating yung time ko.
Kung ipikit ko man ang mata ko, sana sa piling ako ng Panginoon Diyos mapunta. Kahit kaprasong bahagi lang sa kanyang kaharian, kahit sa isang sulok lang, at least hindi ka dun sa, ano, sa hell, ika nga nila, sa eternal flame, an eternal flame. Masaya na ako nun. At least, sa Panginoon ako. Yun. Kaya siguro niya ako binuhay pa kasi para makapagbago pa ako. Ayan. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kaya rin po, ano man ang karamdaman nyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Linisin natin ang sarili natin, ang ating pagkaluluwa, ang ating sarili. Para kung sakaling humarap tayo sa Kanya, sa araw ng paglilitis, at least ay suko na natin yung sarili natin kahit paano naamin natin yung kasalanan natin. Kasi yung mga kasalanan ay pagpapatawad yan eh. Na ipapatawad ng Panginoon yan. Kasi nga dahil tao lang tayo na nagawa natin yung mga bagay na yun. Nagkamali tayo, hindi natin sinasadya. Yung mga kasalanan kasi sinadya at hindi sinasadya. Yung mga white lies na tinatawag, nagawa ko yung mga bagay na aminado po ako. Kaya nga, hindi ako nagtatampo kung bakit nangyari sa akin. So siguro, kinakastigo lang ako ng Panginoon Diyos. Kaya pag-alala niya sa akin na, anak, lagpas ka na sa lahat ng mga bagay na ginawa mo. Kailangan mo nang magbalik loob. Isurrender mo mga kasalanan mo sa akin. At sana mapatawad niya pa ako. Yun lang. Hanggat sila, tiniling ko sa kanya na pagalingin niya na ako para makabalik na ako sa trabaho. Kasi wala naman tayong pagkukunan ng araw-araw nating gasusin. Pero hindi ako kinakabahan kasi sabi nga, kung ang ibon nga, hindi niya pinababayaang magutom araw-araw, pinapakain niya eh. Tayo pa kaya nilalang niya nakawangis niya. Kaya umasa ako na pagagalingin niya pa ako. At isang araw, babalik ako sa trabaho. Mapagsisilbihan ko ulit ang pamilya ko, yung tamang pamamaraan na wala nang bahid dungis. Tutuwid ko na yung mga balkot kong nagawa, hindi ko na ulitin. Mga pagkain masasarap, nakain ko na yan eh, ba't ko pa babalikan? Yun nga nagpahirap sa akin ngayon eh, kaya ako nandito eh. Yung mga pag-inom na yan, hindi na. Kahit isang patak na ng alak, wala na akong alak ngayon. Sa bagay, tama naman talaga eh, wala talaga nagsisisi sa una, ilat nasa huli. Yung ko na-realize yan, yung nandito na ako sa kalagayan na to, siyempre, ang hirap. Pero tayo magagawa, inabus ko ang katawan ko eh. Ito nga yung, balik, ito yung kabayaran sa pag-abuso. Kaya ang tanging magagawa ko naman ngayon, pagsisi at humingi ng tawad sa Panginoon Diyos. At bigyan niya pa ako ng isa pa pagkakataon. At talagang mahirap mga ako pag sa Panginoon Diyos ko mga ako, kailangan tuparin mo. Kasi pag di mo natupad, karagdagang kasalan lalo yun sa'yo. Talagang palagilingin niya lang ako. Tatalikuran ko lahat ng masasamang gawa. Magbabagong buhay na ako. Sisikapin kong sumunod sa mga aral ng panahon sa Kristo. Sa mga matuwid na aral. Para mapatawad ako ng Panginoon Diyos. Iyon. Sabi ko nga, para kahit paano magkaroon ng bahagi sa kanyang kaharian, pag dumating ang tamang panahon, hindi tayo tatangis ng abang buhay. Kasi yung pagtangis sa kabilang buhay, forever din yun, walang katapusan kasi yun ang kabayaran sa lahat ng nagawang kasalanan. Kung hindi tayo papalarin. Kaya abang maaga pa, gawin na natin ito, magbago na tayo. So kung ang sarili sa Panginoon, linisin na sarili at magbagong buhay. Kaya po yun ang itutulong ko sa mga katulad kong na-stroke din. May papayo ko po. Para kayo maliw din. Para kayo pansamantala mawalan ng isipin. Huwag kayo masyado mag-isip. Ako isip ako ng isip eh. Totoo po yun. Nag-self-pity yung mga tulad nating stroke patient. Mahilig mag-self-pity. Ako palagi yung nararanasan yan. Pero nilalabanan ko alang-alang sa pamilya ko. Gusto ko pa talaga sa mga kasama ng matagal. Siguro, alam naman ng Panginoon yun kasi nga sila nakakabasa ng damdamin natin ng puso't isipan natin. Sila. Kaya alam ko, mahal ako ng Panginoon Diyos kasi ito pa ako. Binigyan niya pa ng pagkakataon para maitawa may mga mali ko, mga nagawa kong mali. Linisin ang sarili ko. Magbalik loob. Isuko ang sarili sa kanya. Ayan. Maraming salamat po pala sa inyo mga kababayan ko kung sa mga sumusubaybay ng aking short video.
At kung bago lang po kayong napadto sa aking munting channel, mangyaring pag-like, share, and subscribe naman po. At mag-comment po kayo sa comment section para makapagkwentuhan tayo. Matulungan nyo rin ako. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, kuya nyo po yan. Pilitin nyo. Masakit. Talagang pinitiis ko lang. Pero kailangan para makarecover. Kasi nga, sabi nga, no pain, no gain. Para makita ng Panginoon Diyos na talagang tayo nag-sumikap. At ano ba naman siya para hindi mahabag sa atin, anak niya tayo. Inari niya tayong anak niya dahil winangin siya tayo sa kanya. Yun po. Kaya kayo, tulungan niyo rin po ang sarili niyo. Kumain kayo ng tamang oras at tuminom ng gamot sa tamang oras. Ako, ginagawa ko pa yun. Ako lang mag-isa, nagsasarili na ako. Kumakain na ako mag-isa, nakakapaligo na ako isa. Ito, tatapos ko lang maligo. Nagpapahipahinga na ako, nanonood ng TV. Yan lang talagang ligawan ko. Libang ako at saka ito, gumawa ng short video. Para kahit paano kung may nanonood sa akin, sumusubaybay na katulad ko, maliw naman sila. Malibang kahit paano mabawasan yung lungkot. Dahil ito na po yung talagang tamang pagkakataon. At ako po, pangako sa inyo, pag gumaling ako, tutuloy ko pa rin ang paggawa ng short video kasi... Oh, Nay. Hindi sagot yung magda. Hindi po. Bakit? Pagkaan yung cellphone? Inspiration po yan sa mga kakulad natin para bawas ng lungkot. Asan po ang nyo?